Pards, kapag naroon ka na sa US, huwag mo namang kalilimutang magpadala ng dollar sa amin ha? Wika ni Chris. Oo ba? Gusto nyo pakilala ko pa kayo sa mga girls doon eh. Masayang wika naman ni Martin. Kinuha niyang isang bote ng alak at binuksan niyon. Wow! Ang gaganda ng mga girls doon, hindi ba? Tanong ni Elmer. Siyempre, mga mistisa ba naman eh. O sige, inom pa tayo para sa nalalapit na pag-alis ni Martin. Masaya na wika ni Chris sabay taas ng bote ng alak. Cheers! Cheers! Sabay-sabay na wika ng mga boarders na nakapaikot sa mesa. Sa ibabaw niyon ay may iba't ibang uri ng pulutan at mga alak na pinagsasaluhan nila para sa despedida party at congratulatory party sa pagkakapasa ni Martin sa exam bilang CPA. Kinabukasan ng gabi kasi ang alis ng binata para sumunod sa mga magulang na nasa US. Mga chong! Buhat sa pinto ay pumasok ang kanina pang nakasilip na si Ivana. Sali naman ako sa kasiyahan ninyo. Abay aalis na bukas si paring Martin, hindi man lang ninyo ako sinabihan. Sinulya pa ng dalaga si Martin. Chong! Bon voyage ha! Congratulations na rin. Salamat. Bahagya lang nung umiti at tumango sa kanyang binata. Tila kinurot naman ang puso ni Ivana sa kalamigang ipinapakita ni Martin. Oy! Pahingi naman ng alak! Sabay baling at tapik niya kay Chris upang maikubli ang emosyong nag-uumalpas sa kanyang mga mata. Nako, baka malaman ng mami mo, ako pa ang lagot. Wala naman si mami nasa probinsya siya at sa Makalawa pa ang uwi. Hindi niya malalaman yun kung hindi kayo magsusumbong. Mahirap na, baka madamay pa kami sa... Nakakainis naman kayo eh. Nagdadabog na sumalampak ng upo si Ivana sa isang bangko. Ang OA ninyo! Bukas na ang alis ni paring Martin, ayaw pa ninyo akong pasalihin sa happening. Bakit naging magkaibigan naman din kami ah? Nagkatinginan ang mga boarders pagkuway na pasulyap ang mga ito kay Martin. Naiiling na bahagyang tinanguan ng binata si Chris. Hudyat upang bigyan ito ng alak si Ivana. 2 bote lang ha? Salamat Chong ha? Bahagya niyang tinapik sa balikat si Martin at doon pa mismo sa tabi nito siya naupo. Hindi nakaligtas sa kanyang pagkailang nito dahil bahagya itong umusod palayo sa kanya. Nang abutin ni Ivana mula kay Chris ang bote ng alak, ay tila tubig na tinungga niya iyon. Masamang-masama ang kanyang loob dahil aalis na nga si Martin, hindi pa rin ito ibinabalik sa dati ang pakikitungo sa kanya. Cheers! Bahagyang nakangiti at bulol na wika ni Ivana kay Martin. Sila na lamang ang dalawang gising at magkaharap na nakaupo sa sala. Ang 2 bote ng alak na dapat lang niyang inumin na sinabi ni Martin ay hindi natupad. Naging abala na rin kasi ito sa pakikipagkwentuhan sa mga boarders. Ang mga kainuman nila ay kanina pa isa-isa nang nagpasukan sa kanilang mga kwarto dahil may pasok pa kinabukasan. Cheers! Bahagya lang tumingin sa kanya si Martin. Halatang napipilitan lang itong makiharap sa kanya. Ang tibay mo ah! Tumba na itong mga kainuman natin, nakatayo ka pa rin. Biro niya para basagin ang kapormalan nito. Kailangan ito na ang huli nating paghaharap. Anyway, after this ay matulog na tayo, okay? Ha? Huwag muna! Bakit? Bahagyang kumunot ang noo ni Martin. Total naman ay ikaw nang may sabi na ito na ang last day mo rito sa Pilipinas. Why not make the most out of it? Uminom pa tayo. Pero, come on Martin, let's drink to that! Sabay tungga niya sa laman ng bote ng alak. Ilang saglit na tumuon ang paningin ni Martin sa kanya. Maya-maya ay napapailing na dinampot ang sariling alak. Okay, let's drink to that. Wika nito sabay tunggarin sa laman ng bote. Ma'am, telephone po! Pukaw ni Sally sa lumilipad na kamalaya ni Ivana. Ha? Sino raw? Pagdaka ay napabangon siya mula sa kama. Mr. Natividad daw po. Natividad? Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Iisang Mr. Natividad lang ang kanyang kilala, si Martin. Bakit daw? Mabilis niyang binuksan ang pinto. Kakausapin daw ho kayo tungkol kay Lance. Ha? Si Lance? Nasaan siya? Paano napunta sa kanyang anak ko? Ewan ko ho. Akin na. Kinuha ni Ivana ang cordless phone. Hello? Ivana? Napakagat-labi siya nang makilala ang boses ni Martin mula sa kabilang linya. Martin? Nasaan ang anak ko? Bakit nasa iyo siya at... Hey, isa-isa lang okay. He's here, safe and sound. At kaya siya nasa akin dahil nakita ko siya kanina sa may Fiesta Carnival. Umiiyak dahil nawawala raw siya.
Ayaw magsalita kanina kung sino ang nanay niya kaya iniuwi ko muna rito sa bahay. Pero nang sabihin niya ang pangalan ng nanay niya, naisip kong baka ikaw yun. Salamat, pupunta na ako dyan. Saan ba yan? Ang mabuti pa, kami na lang ang pupunta riyan, okay? Pero... Gabi na, delikado kung ikaw pa ang pupunta rito. Anyway, do you want to talk to him? Oo. Here he is. Lance, anak? Mami? Bahagyang natigilan si Ivana. Masigla ang boses ng kanyang anak mula sa kabilang linya. Lance, anak? I miss you, darling. Napahikbi siya. I miss you too, Mami. Pero mabait naman si Tito Martin eh. Pinatahan niya ako habang umiiyak. Ibinili pa niya ako ng toys. Alam mo, Mami, ang sarap palang kargahin ng kasing tangkad ni Tito Martin. Talaga? Bigla ang sikdo ng dibdib ni Ivana sa sinabi ng kanyang anak. Oo, Mami. Kaya pala masasaya ang mga classmates ko kapag sinusundo sila ng mga daddy nila, lalo na kapag kinakarga sila. Tila piniga naman ang puso niya sa narinig. Noon pa bukang bibig ni Lance ang mga kaklase na may daddy. At lagi na ay nasasaktan siya kapag nararamdaman ang labis na pangungulila ng anak sa isang ama. Ang mabuti pa, pahatid ka na rito kay Tito Martin mo. I miss you na talaga eh. Okay, Mami, bye! Nang mawala ang munting tinig ng bata sa kabilang linya, napatulala na lang sa kawalan si Ivana. Hindi ko yata maiiwasang sundan ng aking kahapon, lalo pat ang kahapong iyon ay karugtong ng aking kasalukuyan at kinabukasan. Cheers! Sabay subsob ni Martin sa mesa. Napapalatak na lang si Ivana. Ano ba yan? Laglag ka na, Chong? Nangingiting nilapitan niya ang binata. Pagkuway hirap na iniangkla sa balikat niya ang braso nito upang alalayang makatayo. Oh, saan tayo pupunta? Garil na tanong nito na bahagyang naalimpungatan. Ihahatid na kita sa room mo. Lasing ka na, Martin, hindi mo na kayang tumayo. Tatawa-tawang wika ni Ivana habang pilit na inahahakbang ang paa ni Martin. Wala ka palang laban sa akin sa inuman eh. Sinong may sabi sa'yo? Gusto mo, balik tayo ulit sa... Ay! Nawala ng panimbang si Ivana dahil sa pagkapatid sa mga paa ni Martin. Mabuti na lang at napasandal sila nang magkayakap sa pinto. Ano ka ba? Kumapit ka nga maigi at baka mabasag pareho ang mukha natin. Sure. Pagkasabi niyon ay dalawang braso na nga ang iniyakap ni Martin sa kanya habang ang mukha ay halos nakasubsob na sa kanyang balikat. Wow! Ang bigat mo! Hirap na hinila ni Ivana ang katawan ni Martin upang maihiga ng maayos sa kama. Salamat ha. Nakapikit ang mga matang wika ng binata. Napapailing na minasdan na lamang ni Ivana ang nakapikit na binata. Sa malas ay antok na ito dahil sa kalasingan. Aalis ka na, iiwanan mo na ako. Bakit pakiramdam ko ay may malaking bahagi ng pagkatao ko ang tatangayin mo? Naupo sa gilid ng kama si Ivana. Hindi na pala mauulit ang unang halik na ipinalasap mo sa akin. Tumaas ang kamay niya at dumako sa mga labi ni Martin. Masuyong gumawa ng landas ang daliri niya sa gilid ng mga labi nito. Kailangang kabisaduhin ko ang korte ng mga labi mo para matatak sa isip ko. Para kahit sa panaginip makakasama kita. Ilang sandaling pinagmasdan niya ang mukha ng binata bago hinaplos ito sa mga labi. Maya-maya ay dahan-dahan siyang yumukod upang lumiit ang pagitan ng mga mukha nila. Langhap niya ang mabangong hininga nito na nilaki pa ng amoy alak. Maging ang init na sumisingaw sa katawan ng binata ay sagap ng kanyang pakiramdam. Martin, kay sarap mo namang damhin. Sa kanya tuluyang inilapit ang mga labi sa mga labi nito. Marahan siyang pumikit upang tumagos sa bahagi ng kanyang pagkatao ang isang nakaw na halik na bunsod ng kanyang batang pag-ibig. Marahang-marahan lang na halik ang balak igawad ni Ivana sa mga labi ni Martin. Ngunit nang madama niya ang init niyon, tila tumawid sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao ang isang uri ng sensasyong miminsan pa lamang niya nadarama noong una siyang hagkan ng binata. Ang marahang halik na kanyang balak ay naging madiin hanggang nagsimulang mag-utos ang kanyang puso upang mas maging pangahas ang kanyang mga labi. Mahinang tawag ng pangalan niya ang narinig na banggitin ni Martin ang nagpahinto sa ginagawa ni Ivana. Bahagya niyang nailayo ang katawan mula rito. I love you. Natigilan si Ivana. Malinaw na malinaw niyang narinig ang mga katagang nanulas sa bibig nito. I love you.
Lalong napaawang ang bibig niya. Siya bang tinutukoy nito? Martin? Ngunit wala nang sagot mula sa binata. Naging malalim na ang paghinga nito at sa pagkakapikit ng mga mata ay may hinuhang mahimbing na ito. Napabuntong hininga si Ivana. Maya-maya ay muling lumapit ang mukha niya sa mukha nito. Muli niyang ipinagpatuloy ang nasimulang kapusukan. Masyado na siyang nahulog sa mahika ng pagkakalapit ng mga katawan nila ni Martin at napakahirap na ngayon pa niya ihinto. Lalo pat nagtutuminig sa kanyang isipan na aalis na ito kinabukasan. Hanggang ang halik na ipinagkakaloob ni Ivana kay Martin ay muling lumalim, lalo nang mas tumindi ang kaligayahang kanyang nadarama sa bawat pagkakadama niya sa init ng mga labi nito. Ilang sandali pa ay nadama niya ang biglang yumakap sa kanya ang mga braso nito sa katawan niya. Martin! Nagulat siya at napatitig na lamang siya sa mukha ng binata. Nakapikit pa rin ito. Sa malas ay nananaginip siguro. Pero kasabay ng pagkabig ng isang kamay sa batok niya. At bago pa na-realize ni Ivana ang nagaganap, sakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Ang mga kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang likod. Naisip niyang baka nananaginip si Martin. O kaya naman ay dala lang ng kalasingan kaya nabuhay ang kapusukan nito sa katawan. Ngunit palibhasa ay lasing din siya, hindi sa alak kundi sa sandaling kaligayahan na kanyang nadarama. Sa nakaw na halik na ginagawa niyang ito. Pinili niyang ipikit ang mga mata. Saka tanggapin ang mga sumunod pang kilos ni Martin. Malakas na busina ng sasakyang nakatapat sa gate nila ang pumukaw sa lumilipad na kamalayan ni Ivana. Ma'am, si Lance po nariyan na, kasama ng mamang nakapulot sa kanya. Sukat sa sigaw ni Sally ay napalabas ng kwarto si Ivana. Mami! Lance! Tila isang taong hindi nagkita ang mag-ina. Ang baby ko, akala ko'y nawala ka na. Hagulhol na iyak ni Ivana habang yakap ang anak. Tagal mo kasi mami eh. Naglakad ako para hanapin ka. Buti na lang nakita ako ni Tito Martin. Kundi nakuha na ako ng mga nangunguha ng bata. Nakangiting tumingala si Lance sa binata. Nasundan ng tingin ni Ivana ang pagtingala ng anak. Nagtama ang mga mata nila ni Martin. Dahan-dahan siyang napatayo. Salamat, kundi dahil sa iyo ay, it's alright. Simpatikong ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Martin habang matiim ang titig sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sanay. Just make me a cup of coffee, medyo inaantok na ako eh. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Para makapaglaro pa kami ni Lance kahit sandali lang. Pagkuway bumaling ito sa bata. Yes! Napasuntok naman sa hangin si Lance. Magtitimpla na ako ng kape para sa... Ako na! Habol ni Ivana sa yaya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila pinipiga ang puso niya. And at the same time ay may tuwa sa puso niya sa nakitang kakaibang sigla ng anak. Come on Lance, ituloy natin ang kwentuhan tungkol sa batang sinungaling at batang makulit. Inakay ni Martin ang bata patungo sa sofa. Gayunpaman ay isang pahabol na sulyap ang ginawa nito kay Ivana. At mula noon hindi na nagsinungaling si Buboy. Si Natoy naman hindi na rin nangungulit. Napahinto si Ivana sa pagpasok sa sala mula sa komedor nang makitang seryosong nakikinig si Lance sa kwento ni Martin. Bagay na bagay silang mag-ama. Ipinilig ni Ivana ang ulo upang pawiin ang isang pangitaing na buo sa kanyang utak. Heto na ang kape mo. Inilapag niya sa center table ang tasa at platito. Pasensya ka na sa lasa, hindi ko kasi alam ang timpla ng kape mo. Kahit naiilang, napilitang maupo si Ivana sa katabing sopa na kinauupuan nito. Kahit anong timpla, okay lang sa akin. Hindi naman ako maarte at... Tito Martin, dito ka na lang matulog. Ha? Otomatikong napasulyap si Martin kay Ivana. Naku, hindi pwede iho. May sarili naman akong bahay at... May guest room naman kami rito eh. Kung gusto mo naman, tabi na lang tayo sa silid ko. Saka diba sabi mo magkaibigan kayo ng mami ko? Oo nga pero... Sige na! Kulit ng bata na bahagya pang nagmaktol. Lance, wag mo nang kulitin si Tito Martin mo. Nakakahiya naman sa kanya dahil... It's alright, Ivana. Anyway, 12 o'clock na pala ng madaling araw. Inaantok na ako. Napanganga na lang si Ivana sa ideyang tila tinatanggap ni Martin ang pagyaya ni Lance na roon matulog. Talaga, Tito Martin? Dito ka matutulog? Tabi tayo? Well, nangislap ang mga mata ng binata. Oh my God! Wika ni Ivana sa sarili. Kung gusto ng mami mo,
Saka ito sumulyap sa kanya. Lord, bakit kailangan bumalik ang kahapong akala ko'y nalimot ko na? Tila ginigiba ang puso niya sa lakas ng kaba niyon dahil sa simpleng pagsulyap nito. Ikaw, nanula sa kanyang mga labi. Yay! Payag ang mami ko! Biglang sigaw ni Lance. Napaawang na lang ang bibig ni Ivana. Si Martin naman ay napapailing na minasdan ang naglulundag na bata. Kung may kailangan ka, feel at home. Alas 5 naman ang gising ng katulong. Kahit paano ay may mag-aasikaso sa breakfast mo bago ka umuwi sa umaga. Hindi makatingin kay Martin na wika ni Ivana. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos sa kobre kama at punda ng unan. Don't worry, I can take care of myself. Wika ni Martin habang nakatitig sa nakatagilid na dalaga. Nakakahiya nga sa'yo dahil naabala ka pa. It's alright. Kundi sa'yo baka hindi na naibalik sa akin ang anak ko. Lalo siyang nailang dahil sa pakiramdam na nakasunod sa bawat kilos niya ang paningin nito. Well, natutuwa nga ako dahil nakita ko siya. Humakbang palapit sa bintana si Martin at nanungaw. Alam mo, ang gaan-gaan nga ng loob ko sa kanya. Tila naman sinuntok sa dibdib si Ivana. Pakiramdam ko, dati ko na siyang kilala. Bibo si Lance, karinyoso at mabait kahit pilyo ko minsan. Maraming natutuwa sa kanya. Hindi lang yun. I have this feeling na parang nasasabi ka kong lagi na makita siya. God. Anyway, I'll be alright here. Pahinga ka na. Humarap sa kanya si Martin habang nakapamulsa. Baka masira ang beauty rest mo. It's okay. Anyway, kapag linggo nga pala ay tanghali na ako magising. Pasensya na kung hindi tayo magkita bago ka umalis. Sure. Sige, good night. Saka siya nagmamadaling tumalikod upang lumabas ng guest room. Doon niya dinala si Martin dahil nakatulog din naman agad si Lance bago pa nakapangulit na tabi sila ng binata. Good night. Akmang bubuksan ni Ivana ang pinto. Ivana? Ha? Napalingon siya rito. Nasaan ang ama ni Lance? Seryoso na tanong ni Martin. Ito ang tanong na kanina pa niya pinaghahandaan ng sagot, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang mahagilap sa isip. Wala na. Tila nabikig siya sa sinabi. You mean wala kang asawa? Napalunok muna siya bago nagbuka ng bibig. Oo. Ipinagpatuloy niya na ang paglabas sa guest room. Napapailing naman na tila nag-iisip si Martin. Nagising si Ivana sa matinis na tawa ni Lance at masiglang halakhak ng isang lalaki. Martin? Bigla ang dating ng realisasyon sa naalimpungatan niyang diwa nang makilala ang may-ari ng tinig ng lalaki. Napabangon siya mula sa kama at agad lumapit sa binata. Oh God! Napailing na lang siya nang makitang kasamang naglulunoy ni Lance sa swimming pool ang binata. Tito Martin, dive ka uli sa diving board! Sige, tapos ikaw naman ah. Opo! Napatutop sa tapat ng puso si Ivana nang makitang umahon nito mula sa swimming pool. Ang matipunong mga braso, maging ang malapad na katawan, ay malayang nakakapture iyon ng paningin ni Ivana. Martin. Napakagatlabi siya kasabay ng muling pagdaloy ng mga alaala. Alaalang pilit bumabalik sa kanya. Paano ipagtatapat ni Ivana kay Martin ang tungkol sa pagkatao ni Lance? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.